Ngayon po, tignan natin ang mas detalyadong paraan ng pagre-release ng loan. So, ang unang dapat natin gawin ay gumawa tayo ng bagong record ng ating kliyente. So, new ID number, example, Bonifacio, Andres. No? Kung gusto niyo pang tingnan yung ibang details nito, pwede niyo na lang i-pause yung i-pause yung video dun sa point na gusto niyo makita yung mga details. So, for this example, tama na muna yung tinid natin. Okay. Siyempre, bago tayo magre-release ng loan, kailangan dumaan muna si Andres Bonifacio ng credit investigation sa ating mga staff. Kapag pumasa na siya, pwede na tayong gumawa ng loan. Dito tayo sa loans module. So, we need to create a new loan. Ito yung kanyang ID number sa loan. Okay. So, hanapin natin si Bonifacio. Ayan, Bonifacio Andres. Use this name. And then, principal yung amount na ibibigay natin sa kanya. For example, 10,000. Okay. Tapos, we will now choose the rate. Etong mga rate na to ay pwedeng i-edit ng ating system administrator upon the approval ng mga boss. Okay. So, let's say, gusto niya is 4 months na daily. Okay, let's choose that loan type. Okay. Tapos, ipipress natin yung compute interest and other fees. Okay. So, sa ibibigay nating 10,000 sa ating borrower, ang magiging utang niya is 12,062 with the following details. Let's save that. Okay. So, meron ng loan sa atin si Andres Bonifacio. Kaya lang, wala pang schedule yung kanyang mga amortization. So, okay, loan remarks. This is a new loan. Mag-assign tayo ng route. Let's say Mexico. Tapos, ang payment mode niya daily. Regular. Okay. So, halimbawa, napag-agree natin, ang payment niya will start on, let's say, September 1, 901. Okay. Pwede na tayo mag-generate ng amortizations. Okay. So, based sa computation ni Fox Pro, 114 per day. Let's proceed. Okay. So, makikita natin na ang loan niya ay isaabutin ng January 2, 2024. Okay? Doon sa araw na yon, 92 pesos na lang ang babayaran niya. Okay. Next will be gagawa tayo ng cheque or disbursement voucher. Okay. So, let's post the disbursement. Ito yung mga entries niya, debit, credit. Okay. Mag-post tayo ngayon. Posting success. Okay. Next step natin, pupunta tayo ngayon sa ating disbursement book. Ayun, may record na si Andres Bonifacio sa ating disbursement book. So, those of you who has some accounting background, naintindihan nila itong mga ito. No? Unearned interest, unearned service fee. Pero ang lalabas nating cash is 10,000. Okay. So, with this module, pwede tayong mag-print ng voucher. So, let's click print CV. Okay. Ayan. So, ang gawin natin, lapit tayong konti. Ayan.
So, dahil meron na tayong disbursement, pwede na natin i-print ito sa papel tapos pipirmahan ni Andres Bonifacio. Bilang katibayan na tinanggap niya yung pera at meron na siyang loan sa ating kumpanya. Next step will be printing of check. Okay? Usually, i-indicate natin check number and the bank, I think RCBC. Ang example natin dito. So, kung ipiprint natin yung check, PDF na muna. Okay. So, tignan natin yon sa ating documents. Yun. Okay. Dahil pinili ko na sa PDF siya mag-output, gumawa siya ng PDF. Pero kung pinili ko yung Epson or HP printer, i-insert ko yung blank check, fill up niya automatically with the proper dates, mga details, Andres Bonifacio, and the amount in words. So, nakatipid na tayo ng trabaho ngayon in preparing, manually preparing the check. Okay. And finally, it is advisable na papapirma natin kay Andres yung kanyang voucher. Bibigay natin yung cheque, tapos magpiprint tayo ng loan amortization schedule. Proceed. Okay. Ayan. No? So, ito isang papel na ipapapirma natin kay Andres na siya ay pumapayag na magbayad ng 114 pesos per day up to, ayan o, conforme, up to January 2, 2024. Okay, magpipirmahan na, may utang na siya sa atin. So, ganoon lang po kasimple ang pagre-release ng loan sa ating lending or financing system na gawa ng Microsoft Visual Fax Pro.